Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Again, this is Kiko Javier po for Street Wisdom. Okay, maraming salamat po for taking time sa pakikinig dito sa ating podcast. And we have a very special topic now. It's very important. And it's a topic na napakarami na pong nagtanong sa akin. Okay, and ito po, ano ba talaga ang mahalaga? Okay, and marami po kasing lumalapit sa akin na especially mga asawang babae, no? And they have been asking, bakit daw? May mga bakit sila no? So, now, ito yung tanong, ito yung gusto kong i-share sa lahat. Ano ba ang mahalaga? Trabaho, pamilya, o Diyos? Okay, tatlo po yan, ha? Tatlong pagpipilian natin. Ano po ba ang mahalaga sa tatlo? Trabaho, pamilya, o Diyos. Alright? Kasi marami po ang medyo nagkakabalibaliktad yung ranking nitong tatlong key areas of our lives. Na kung saan pag meron ka dyang mali sa iyong pagkakasunod-sunod, believe me, life will not be that easy or life will not be that enjoyable. Okay? Diyos, pamilya, trabaho, pamilya, Diyos, trabaho, Diyos, pamilya. So, yun, ano ba talaga? Alright, so I'll give you my point. This is going to be short and quick. Alright, ito po yung tamang ranking. Okay? Nitong tatlong mga key areas of our lives. Hindi po pwedeng bali-baligta rin. Alright, pag meron pong nagkamali sa ranking na to, believe me, magkakaroon po tayo ng kakaibang experience. Okay, doon natin ma-encounter yung iba't ibang mga karanasan na ayaw natin probably. Okay, so ang number one po sa ranking ay walang iba kundi ang Diyos. Alright, siya po yung pinakamahalaga. Okay, so anything that will take you away from that first priority of your life should be taken away. Okay, should not be a priority. Hindi po pwedeng mauna ang trabaho before God, no? Before ang relasyon natin sa Diyos. Hindi rin pwedeng mauna ang pamilya before ang relasyon natin sa Diyos, no? Why? Because God is God. He is our Creator. He is our Father in heaven. Wala pong mas mahalaga sa Kanya dahil Siya ang may gawa sa atin. Kung di po dahil sa Kanya, wala tayo dito sa mundo. Okay, at napakarami niyang mga biyaya, napakarami niyang mga regalo na ibinibigay po sa atin. No? So, kailangan po natin yon. Kailangan po natin siyang ilagay sa tuktok. Okay, and it's even in the scriptures, it's in the Bible, na He's first in everything. Okay? So, ang ikalawa po, ano sa tingin nyo? Between family and your job or your career. Ano po ang sa tingin nyo? Pamilya o trabaho? Anong pangalawa? Alright? Okay, ang ikalawa po is pamilya. Okay? So, anything. No? Okay, so definitely ang ikatlo is trabaho. Alright? So, hindi po siya pwedeng magkabalibaliktad. Or, again, ulitin ko, we will experience misery in this life. Alright? Diyos, unang-una. Anything that will hamper, anything that will stop, anything that will anything po na makakaabala doon sa relasyon natin sa Kanya should never be entertained. He is number one. Number two is family. Okay? Number three is job or business or career. Okay? Hindi po pwede na uunahin natin ang trabaho bago sa Diyos, bago sa pamilya. Sabihin natin, para sa inyo naman to. Kaya ako ginagawa ito. Kaya hindi na ako umuwi. Kaya overtime ako ng overtime. Para sa inyo to. Hindi nyo ba naintindihan? Okay? That's a very, very common statement of fathers. Alright? And I'm sorry, that is wrong.
Okay? Hindi po tayo dapat umabot dun sa stage na yun o sa sitwasyon na yun na hindi mo uunahin ng pamilya dahil marami kang trabaho. Okay? So, yun po. First is God, second is family, third is job or career or business. Okay? So, kapag yan po ay naitama natin ang ranking, believe me, life is going to be smooth. Alright? Inilagay natin ang Diyos sa tuktok at sinabi niya, I will provide you everything you need in this life to love your family. Okay? Sipin mo, ipinangako niya na kung susundin natin siya sa tuktok, siya yung pinakauna, siya yung pinakamahalaga. Ipo-provide niya yung pera na kikitain mo dapat sa trabaho o sa negosyo mo para mabuhay mo ang iyong pamilya. Okay? Nakuha niyo yung ranking, nakuha niyo yung synergy ng tatlo. If we put God first, He will provide everything we need, even our finances, everything we need to make our family live a very good life. Siya po magpo-provide. So, ikatlo is ang trabaho. Okay? Hindi po natin pwede o dapat agawan ng Diyos na God, Panginoon, ako na lang. Hindi na ikaw yung hindi ka naman marunong o ang tagal-tagal mo o hindi mo alam yung ginagawa mo. So, ako na lang ang magpo-provide para dito sa pamilya na ibinigay mo. Okay? So, dito ka na lang muna sa dulo. Ako muna. Alright? Unahin ko muna itong trabaho ko para mabigyan ko ng provision ng pamilya ko. So, mamaya na lang kami lalapit sa'yo. Okay? Diyan ka lang. Alright? That is so wrong. Pero believe me, that is happening. Every day, it's happening. It's actual. Nangyayari po. Inihuhuli ang Diyos. Siya naman yung nagsabing, I will provide for you and your family for you to live life to the fullest. Okay? So, I hope you get it. I hope it makes sense. Ulitin ko po. Diyos muna, pamilya ikalawa, trabaho ang huli. Alright? If your work is already intervening with the schedule para magkaroon ka ng quality time sa pamilya mo, then there's something wrong. May mali po doon. Or if your work is not permitting you to go to church, is not permitting you to fellowship with fellow believers, to be active in the church, wherein kung saan ka inilagay ng Diyos para gamitin ka niya, hindi ka maka-attend kasi marami kang trabaho, then there's something wrong. Okay? Because it's not your job to provide. Okay? Ang trabaho mo po ay unahin ng Diyos, pangalawang pamilya. Then of course, you just need the job para meron kang gagawin para pumasok yung pera. Hindi naman po kasi pwedeng mahulog yung pera sa langit. Alright? And of course, we need a job to be able to fellowship with others. We need people around us. Kailangan natin ng office mates, kailangan natin ng kaibigan, kailangan natin may gawin. Okay? Kaya tayo may trabaho. Pero hindi po yan ang priority at hindi ikaw ang gumagawa ng maraming pera. Alright? Ang Diyos na nagbibigay niyan, believe me. Alright? Isang malaking pagkakamali na isipin mo na kaya ka maraming pera, kaya marami kang kinikita dahil sa sipag at galing mo. Sa totoo lang po, hindi. Alright? Ang totoo, sa Diyos siya nanggagaling. So, hindi siya pwedeng mawala sa picture. At hindi siya pwedeng ilagay sa huli. Okay? So, I hope I'm making sense. If this makes sense, please share to your friends, like it, and share it. Okay? Because napakaraming pamilya po ang nasisira dahil mali ang ranking nitong tatlong napakahalagang areas nito sa buhay natin. Diyos, pamilya, trabaho. Ano bang pinaka-importante? Ano ang mahalaga? So, ito na po, ibinibigay ko sa inyo insight. Diyos muna, pamilya pangalawa, huli ang trabaho. Okay, maraming salamat po. And I hope I made sense. Please share it. Please like this. And please continue following me. And bisitahin niyo po yung website ko, kikojavier.net. Okay, kikojavier.net for more. Okay, maraming salamat and good evening po sa inyong lahat dyan.